maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Do you have questions on the good news? Next question, Ana Bajo, GMA News Online. Good morning, Yusek. Ma'am, may we just get your reaction on the recent pronouncement made by Senator Amy Marcos that by repeatedly invoking the executive privilege, it seems that the government witnesses are hiding essential facts doon po sa arrest ni former President Rodrigo Duterte. Sana po malaman din po ni Senator Amy Marcos kung ano po bang ibig sabihin ng executive privilege. Ito naman po, executive privilege po is a constitutional doctrine that allows the president and high-ranking officials, executive officials, to withhold some sensitive information. Especially kung ito po ay magkakaroon na po ng encroachment ng isang branch over to another branch. Kasi ito pong executive privilege is rooted from the separation of powers. So may mga pagkakataon po talaga, including po yung mga issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations within the executive branch. Hindi po ito dapat nais na po publiko. So magkakaroon po ito ng undue encroachment by one branch of the government over another. So wala po tayong itinatago. May mga pagkakataon lamang po na yung ibang mga napag-usapan ay hindi dapat isinapopubliko. Doon sa kanyang preliminary findings, ngayon niya lang nilabas na sabi niya, it was found out that the Philippines had no legal obligations to arrest and turn over the former president to the ICC. And meron daw pong mga glaring violations, though hindi niya minention, doon sa rights ni former President Duterte. Ganyan po ang kanya magiging opinion kung ang kanya mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. Pero kung titignan po natin ang ibang mga experts, katulad po nila Justice Carpio, Attorney Butuyan, at yung ibang mga nagsasabi patungkol sa batas natin na RA 9851, maiiba po ang kanyang tingin sa nasabing issue. And sana po tignan niya rin po kung ano bang sinasabi natin. Wala tayong legal obligation, pero meron po tayong batas na sinasabi sa RA 9851. Ito may sinasabing prerogative na makipagtulungan sa Interpol, but still, meron tayong commitment sa Interpol. But again, ang sumusunod lang, ang gobyerno ay sumusunod lamang sa RA 9851. In relation to that, may we get your reaction on Senator Amy officially withdrawing from the Alyansa? Ano po yung naging reaction ni Presidente dito, and what does it say about the relationship between the siblings, ma'am? Sa ngayon po, siya naman po ang nagsabi na siya'y kumakalas na sa Alyansa dahil lang sabi niya ay hindi yata pareho ang kanilang mga adhikain, ang advokasya. Kung hindi po talaga nalilinya ang kanyang mga paniniwala, sa paniniwala ng Alyansa, mas maganda po siguro talaga na siya ay umalis dahil kung di niya pa paniniwalaan ang mga programa ng Alyansa, hindi po talaga magkakaroon ng magandang relationship. Pero lahat pong ito ay ipapaubaya natin sa campaign manager na si Congressman Toby Chanco. But ma'am, does her statement show that there could be a deeper rift between the two siblings? Kasi ma'am, meron siyang binanggit ngayon na tinake against daw, allegedly ni Presidente, yung investigation niya sa pag-aresto kay Duterte. Wala po tayong nadidinig na anumang salita mula sa Pangulo. Siya lamang po ang nagsasalita ng mga bagay-bagay na katulad ng ganyan. Siguro yan po yung kanyang pananaw. Pero sa Pangulo po, wala po tayong madidinig. Thank you, ma'am. Follow-up question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Nabanggit din po ni Senator Amy Marcos that tracing the timeline of the events leading to the arrest, the administration only changed its tone from non-cooperation to cooperation with the ICC as the political relationship between the Dutertes and the Marcoses soured, or the Dutertes and the administration soured. Your comment on this one? Basta po sa atin po, nung ginawa po ito ng pamahalaan ng administrasyon, wala pong ibang sinunod kundi kung ano yung nasa batas at kung ano po yung obligasyon natin sa Interpol. Kung meron po siyang ibang pananaw,
Siguro personal niya pong pananaw yan. Kung meron siyang ibang naiimbestigahan, sabi nga po natin, maging patas ang kanyang pag-iimbestiga. Imbestigahan din po niya, gawin niya rin pong resource person hanggat maaari. Yung naniniwala sa ginawa ng administrasyon na isurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC. So again, ma'am, it didn't have anything to do with the relationship between the Marcoses and the Dutertes. Yung naging pag-arrest. Wala po tayong pinepersonal dito. Kung ano lang po ang sinasabi ulit ng batas at kung ano yung nagiging obligasyon natin at magiging commitment natin sa Interpol, yun lamang po ang ating gagawin. Wala pong personalan dito. Follow-up question from Maricel Halili, TV5. Ma'am, do you consider, or does the administration consider, Amy Marcos a loss from the Alianza? You consider her? Wala po ako masabi. Sa parte po ng alyansa, ibibigay po natin kung ano man ang pananaw po ni ating campaign manager na si Congressman Toby Chanco. Pero the relationship between the president and his sister, how do you describe that? Is it still the same? Are they okay? May lamat ba? As we can see from the statements of Senator Amy Marcos, it seems like there is. But on the part of the president, we cannot say that there's a rift between the relationship, in the relationship of the two siblings. So, hintayin na lang po natin kung meron man sasabihin ng Pangulo. But sa ugali po kasi ng Pangulo, hindi po siya masyadong, alam niyo po yun, hindi siya pikon. Kaya kahit anong banat, kahit nakita na niyo po si Senator Amy Marcos na nandoon sa Maisog Rally habang binabanggit ng dating Pangulong Duterte ang paninira sa kanya, kay PBBM, wala po tayong nadinig. Wala rin po tayong nadinig na anumang hinanakit kung meron man mula sa Pangulo para sa kanyang kapatid. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, this question is on the subject of interim release for former President Duterte. Isa raw po sa mga kondisyon for granting such a motion, according to the ICC spokesperson, is that for the country, in this case the Philippines, will accept this release and agree to certain guidelines and conditions to be set by the court. Is the Philippines going to accept the former president's interim release and commit to comply with the guidelines to be set by the ICC? With that, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former president, Duterte, is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Mahirap po kasi na sasabihin natin, although that's hypothetical, sasabihin natin na makikipag-cooperate tayo sa ICC pagdating po sa interim release, dahil lahat po ng issue dyan mabubuksan. Mabubuksan din po kung magkakaroon ng freeze order sa kanyang mga assets. Gugustuhin po ba din ng pamilya Duterte na makipag-cooperate tayo sa ICC para lahat ng kanilang assets, nakatago man o hindi nakatago, ay makikipagtulungan tayo sa ICC para mahagilap lahat ng kanilang assets? Which means it's a sword that cuts both ways, if I understand what you're saying. So, it's a no-go. Ibig sabihin po, ang interim release as far as the Philippine government is concerned. Though it's hypothetical, but as we speak now, we do not recognize the jurisdiction of the ICC over the Philippines. So, that's it. Thank you. Follow-up. Follow-up question, Eden Santos. Good morning po, Yusek. Ano po yung reaction natin dun sa ulat na mismo ngang Marcos administration po ang nagbigay ng mga ebidensya sa ICC regarding po dun sa crimes against humanity kay
FPRRD. Mismong administrasyon? Administrasyon ng... The Marcos, yun po ang bangkit dun sa, parang the two families are being at war na sinasabi ng ICC officer. But originally first they are at peace. So, nabanggit nila doon na ang Marcos ang nagbigay ng mga evidence at willing na raw pong makipag-cooperate or prepared to cooperate ang Pangulong Marcos. Mas gugustuhin po natin kung mas kompleto po ang detalye ng inyo pong tinatanong. Sino, kung meron man, sa pamilya Marcos ang nagbigay ng mga dokumento. Dahil wala po tayong alam na nakipag-cooperate mismo ang pamilya Marcos para sa ICC. Mas maganda po kung madidetalye po yan para po mas maganda po ang ating maging tugon. Regarding dun sa ano po ni Ivan, kahit po ba ang mga Pilipino ay gustong pauwiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang gobyerno po ba natin, kahit man lang sa humanitarian aspect ng ating gobyerno, hindi po tatanggapin ng Marcos administration yung binabanggit na interim release sakali po? Ibabalik ko ang tanong. Tanungin natin doon sa mga nagsususog patungkol dyan. Tatanggapin na ba dapat ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC? Ipapa-withdraw na ba nila ang kanilang mga petition na sinampas sa Supreme Court na patungkol sa dapat hindi tayo makapag-cooperate sa ICC? Tatanggapin din po ba nila na lahat ng utos ng ICC ay ating ire-recognize, pati yung pag-freeze ng kanilang mga assets? So lahat po yan, dapat ibalik po natin ang tanong. So hindi po ba pwedeng gawin ng gobyerno na tanggapin lang dahil do sa kasama sa binabanggit po ng ICC na kapag binigyan ng interim release ang government ng Pilipinas ang tatanggap or ang Pilipinas doon sa point lang na gano'n. So kailangan balikan po from the start na tayo ay umatras or umalis as ICC member. Hindi po tayo basta-basta maaaring mag-initiate na anumang aksyon. Dapat manggagaling yan sa pamilya Duterte. Dahil sila po ang may mga kaso na isinampas sa Supreme Court. Magiging conflict po yun sa kanilang mga opinion, sa kanilang mga paniniwala na ang ICC ay walang jurisdiction sa Pilipinas. So hindi po tayo makakakilos patungkol dyan. So personally po, hindi naman ayaw naman ng Pangulo na hindi makabalik ng Pilipinas ang dating Pangulo. Wala po ako masasabi patungkol dyan. Thank you po. Next question, Maricar Sargan, Brigada FM. Good morning po, Yusek. Ibang topic naman po. Sa isang interview ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, may binabanggit po siya patungkol sa issue sa GAA 2025. May binanggit po siya na iilang tao lang daw yung nag-usap para baguhin yung NEP and stating na obviously ginawang election fund daw po ang GAA 2025. Any reaction po? Magiging witness po ba siya sa mga kasong isinampa? Ginagalang po natin ang pananaw ni Mayor Magalong, pero mas maganda po sana kung magsasalita po siya ay nandiyan na, nakahain na po ang mga ebidensya na ito ay nagamit sa election fund. Unang-una po, tinawagan po natin ng DSWD na nakipag-ugnayan po tayo para malaman natin kung may katotohanan ang mga sinasabi ni Mayor Magalong. Tanong po natin na mga politiko lamang ba ang pwedeng mag-refer sa DSWD kung may naistulungan? Ang sabi po nila, anybody, kahit sino, ay pwedeng humingi ng tulong sa DSWD. So, hindi po ibig sabihin nito na politiko lamang ang gumagamit ng pondo. Kahit po sino, kahit po yung mga hindi incumbent pero tumatakbo, pero kung meron po silang valid na kahilingan at mabe-vet ito ng DSWD, pwede silang gumawa ng letter referral. Ito po ay tutulungan ayon sa DSWD. So, wag po natin sanang isipin na politiko lamang po ang pwedeng humingi sa DSWD. Ayon din po sa DSWD, ang pera po na ibinibigay, pang-ayuda, ay nanggagaling mismo sa DSWD. At kung meron man pong ibinibigay na tulong, ang bawat politiko, galing po yun sa kanilang sariling pondo.
Nais po natin kay Mayor Magalong, ibigay po ang mga ebidensya. Bigyan niya na rin po kami dito sa PCO para malaman natin kung may katotohanan ba ang bintang na ito. Mahirap po kasi na ang bintang po ay pangkalahatan, pero hindi naman po na ibibigay ang pinakadetalye. Kasi makakasira po ito sa imahe ng gobyerno, sa pamahalaan. Makasisira din po ito sa lahat ng mga politiko na ang karamihan naman po ay inosente. So kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. And follow-up lang po, binabanggit niya rin na parang nagkaroon na daw po siya ng death threats because doon sa mga binabanggit niyang may corruption. Okay, kung meron pong death threat sa kanya, hindi po natin alam kung saan to galing. Kung mapapatunayan din po niya na ito ay galing sa kanyang di umanong pag-expose dito sa election fund patungkol sa GAA, mas maganda po, dati naman din po siya na naging parte ng PNP. Magaling naman po siya mag-imbestiga. Bigay lamang po niya ang lahat ng ebidensya at tayo'y tutulong kung totoong may death threats. Clay Perdilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, how will tripling NFA rice allocation for vulnerable sectors balance support for consumers and farmers, lalo na po in terms of warehouse decongestion ng NFA? Thank you. By increasing the amount of rice that the vulnerable sectors can avail or can access from 10 kilos to 30 kilos, definitely po, yung stores, yung buffer stocks po ng NFA will be released. So more space will be available for the NFA to buy more palays from the farmers, especially during the harvest season po. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, ano ba yung naging reason, excuse me, doon sa decision na pataasin yung from 10 kilos to 30 kilos yung monthly allocation para doon sa P29 beneficiaries? Ito po may kaugnayan, lalo-lalo po, sabi nga natin, yung mga presyo po ng bigas. Lalo po sa world market, tumataas po. So ito po tulong ng ating pamahalaan para lalong-lalo na po doon sa mga vulnerable sectors katulad po ng mga senior citizen, indigents, para po sila naman po ay gumaan, no, ang kanilang pagbili at makakuha ng supply po ng bigas para sa kanilang pamilya. Yusek, does the government has enough funds para dito sa program para masustain yung programa? Meron po, inilaan po ang pamahalaan para po dyan, 5 billion po para po dito sa programang ito. And last point siguro doon sa subject, Yusek, may plano ba ang government para mapalawak pa yung programa doon sa, in terms of beneficiaries, i-extend ba natin ito in the future? Hanggat makakaya po ng ating pamahalaan, hindi po tayo titigil sa pagtulong po dito sa ating mga vulnerable sectors ng pamahalaan. Hindi po, Yusek. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, iba na ulit tayo ng topic. Nag-declare na ang Pag-asa ng dry season. Nag-declare na sila. Any directive coming from the Office of the President, especially sa Agriculture Department, lalo na baka magkaroon ng epekto sa ating mga agricultural products saka livestock, as well as doon sa Department of Energy to ensure a steady supply of electricity? Opo, may mga programa po, nabanggit ko na po noong nakaraan na press briefing patungkol po dyan kung ano po yung mga programa ng DA. At pati po yung DOH. Meron po dyan, pati po sa heat index, pati sa dry season, po paano bibili ng mga bigas. Ibibigay ko po muli sa inyo mga detalye kapag po nakuha ko na po mismo yung papel at ibibigay po namin sa inyo. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, on another topic. Reacting to the scheduled meeting of the President with the U.S. Secretary of Defense, Pete Hegseth, the spokesperson of the Chinese Foreign Ministry said, and I quote, "Any defense or security cooperation between the Philippines and other countries should not target any third party or harm their interest.
still less threaten regional peace and or escalate tensions in the region. Facts have repeatedly proven that nothing good could come out of opening the door to a predator. Those who willingly serve as chess pieces will be deserted in the end. Our message to some in the Philippines: stop serving as other countries' mouthpiece and no more stunt for personal political agenda. Well, if China really believes and concerned about peace and stability in the region, they should abide by the international law. They should also respect the sovereignty of each country. We are not. The Philippines is no one's chess piece. We are an independent country. So kung ano man po ang ating gagawin, kung ano man po ang ating magiging proyekto patungkol sa ating military operations, ito po naman ay nasa atin na po. Wala pong pwedeng makialam dito. Tayo po ay independent at walang dapat manghimasok sa anuman po na desisyon ng ating pamahalaan. Thank you. Next question, Gilbert Perdes, DWIC. Morning po, Yusek. Pumalo daw po sa 5.8 billion ang nawala po sa mga financial institutions na pinangangasiwaan po ng BSP na mula daw po sa mga cyber attacks noong nakarang taon. Nagkaroon daw po ng pagtaas na 2.6% kumpara sa 5.6 billion pesos na nawala naman noong 2023. Ano pong ginagawang hakbang ng pamahalaan para ma-counter yung mga gantong problema, para maprotektahan po yung ating mga financial institutions? Actually po, nakausap po natin ang pamunuan ng BSP at magbibigay po sila ng official statement patungkol po dito. Pero in line with that, atin po ding hinihikayat na magkaroon din po ang mga bangko, mabago ang kanilang mga internal policies patungkol po dito. At tayo din po ay magkakaroon ng mga infomercials at mga dissemination na information or information dissemination patungkol po sa paano maiiwasan ng taong bayan ang ma-scam. So, kasi po, nag-i-evolve po talaga ang paggawa ng krimen. So, kailangan din po ang mga proyekto natin, yung ating mga panuntunan dito ay dapat nag-upgrade din po. So, yun po, samantala, yan pa lang po ang ating masasabi, hingi po natin ang pinaka-official statement po dito ng BSP. Thank you po. Next question, Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Nasa balita po na ang BCDA at Manila International Airport Authority ay pumirma sa lease agreement at nakapaloob dito ang 3-year option period to decide whether to purchase the 61-hectare na IA Terminal 3 property. May basbas po ba ng Pangulo yung pagbebenta ng property? Meron pa naman pong 3 years po tayo para mag-decide kung kailangan maibenta to o hindi. So as of the moment, wala pa pong pinag-uusapan patungkol dyan. Pero aware naman po tayo dun sa concerns about privatization, including po yung possibility ng prioritizing yung profit over public interest. Na-consider po ito dun sa planong yon? Kasama po kasi yan sa isang MOA at sa batas din po. Pero sabi nga po natin, hindi pa po napag-uusapan po talaga kung bibili ba o ibibenta itong nasabing property. Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning po, Yusek. The National Bureau of Investigation is planning to coordinate with the Interpol when it comes to bringing home the fake news peddlers residing overseas. Po, do you see this as a positive development when it comes to our fight against fake news and disinformation? Opo, dapat noon pa po. Dumadami na po ang mga fake news vloggers at dapat noon pa po nasimulan to. Kaya maraming salamat sa NBI. And on another topic, Yusek, yung victory po ni Alex Ayala sa quarterfinals ng Miami Open sa tennis po. Gumagawa po kasi siya ngayon ng kasaysayan sa international stage. How important is this for the Philippines? Isa po ito sa napakalaki pong tagumpay ng isang Pilipino. Ang Malacanang po, ang palasyo po, ang Pangulo po ay ipinagmamalaki ang katulad po ng ating mga Pilipino na nagbibigay po ng karangalan sa Pilipinas. So, congratulations sa ating kababayan at hindi pa po dito nagtatapos ang ating pasasalamat sa mga kababayan natin na nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Thank you po. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, I will just
ask for additional details dun sa magiging meeting ni President Marcos with Secretary Hegseth tomorrow? Hindi po ako makakapagbigay sa ngayon. Ang DFA at ang DND lamang po ang magbibigay ng official statement patungkol po dyan. Pagka po nabigyan na po tayo ng anumang direktiba or announcement patungkol po dyan at mga plano, ibibigay po namin sa inyo agad. Follow up. Gilbert Perdes, DWIZ. Ibang topic naman po, Yusek. Yung bukas kasi magsisimula na po yung appointment ban or election ban. May mga inaasahan po ba tayong lalabas na mga appointments until today po? Wala po pa ako nabalitaan sa ngayon. Kung di ako nagkakamali, parang naglabas na 2 days ago. Pero wala po pa tayong nakukuhang information about that. Pero pagka po na ibigay po sa amin agad, kung meron na ilabas na panibago mga appointments bago magkaroon ng ban, ibibigay po agad namin sa inyo. Thank you po. I think that's all. Yusek, Claire? At dyan po, nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.